Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Patay. Alam nga naman, Brad, pipigin na lang natin yung notary, ha? Pigin na lang natin yan, ha? Pigin natin. Oo, gagawa ako ng sinumpang salaysay, pero pipigin natin yung notaryo ng attorney. Grabe, ano? Basta ganyan ang gawin natin. Wala nang lusot. Basta pipigin natin yun. Gago ba yun? Gago ba yan si Gutesa? Maiisip pa niyang pigiin yung lawyer. Magkano ba magpanotaryo? 1,500? 2,000? Sa halagang 2,000 pesos, 5,000, 10,000 na. Sa halagang 10,000, mamimiki ka ng lawyer? Gusto mong makulong? Di ba mga karyasa? Tinatanggi ng lawyer. Hindi ako nang notaryo niya. Tinawagan siya dito ba? Oy, Espera, ikaw, ba't binirma mo yung, hindi, halo ko na lang, deny ko na lang. Hindi na po na ilalam kung anong gagawin nila. Tumitingin sila, technicality. Alam na ng taong bayan na hinahatid yung pera doon sa, ano ba pangalan nun? Gagalangin? Forbes Park. Huwag ka magalala, Claire. Kakausapin ko yung bagong presidente, bibigyan kanya ng panibagong trabaho. Claire, yung boss mo, wala na. Sangkot din pala sa Malacanang nagdadala ng pera. Anong gagawin mo, Claire? Nauubusan ka na yata ng mga magagandang kasinungalingan. Ang kawawang krilili. Akala kasi nila, kapag nakasakay sila sa kalabaw, mga kalabaw na magnanakaw, akala nila, kalabaw na rin sila. Diba? 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, diba? Pwede ba? Pwede naman yun. Stick to the script. Baka kung ano masabi mo. Sabi ng director. Diba? Tama na, Claire. Nakakairita yung boss ko. Tama na. Huwag na ikaw. Iba na lang. Sino ba pwede magsalita dito? Ito na. Maganda umaga po sa inyo, Senator Kiko Pangilinan, and thank you po sa inyong panahon. Si Kiko. Pakinggan po natin si Kiko. Ito po si Kiko. Ano po to? Lightweight attorney. Hindi po siya pwedeng itapat kay Topacio tsaka kay Marcoleta. Si Kiko hindi man lang yata nakahapak doon sa tinatawag nating courtroom. O pakinggan po natin si Kiko, ha. Si Mrs. Sharon Cuneta ay Mr. Sharon Cuneta. Mr. Sharon Cuneta, magsalita ka na. Kung hindi lang kay Sharon, loko. Magkakalit ko si Al ng Tondo, hindi ka mananalo. Boom! Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sapiens, sa member ng Murderous Vloggers. Bang bang! Bingo! So yun mga babayan, napanood nyo yung preview. My goodness, kung hindi ka pa nakalike mo naman yan, mare. So napakaganda na pag-uusapan natin ngayon mga babayan. Wait lang. Nako, si Auntie Claire. Si Auntie Claire at Hotdog bumanat na naman. Nako, napakagaling talaga ng babaeng are. May tanong lang, Auntie Claire. Attorney ka ba o ano ka? Kanto girl o chismosa ka lang, ha? So, kita nyo mga kabayan, no? Talagang tinkatanggol talaga ni Auntie Claire itong, siyempre, yung kanya mga boss. Siyempre, ano siya underdog siya, di ba? Secretary underdog siya, attack dog yan mga babayan.
So dito sa pag-uusapan dito mga babayan, si Attorney Marcoleta daw po mga babayan ay direktor sa testigo na lumantad na Marines. Dahil daw yung kanyang salaysay ay peke, hindi daw po na panotaryo. Paktay ka ngayon kay kaya Reaction TVPH. Wait lang, kasi kung hindi mo papanood tong full video mga babayan, ikukwento ko na sa inyo para direct to the point tayo. Kasi alam nyo mga babayan, dito sa video na to, ito daw si yung testigo, no? Ay fake, pakawala. Kasi daw yung kanyang notaryo, pinanotaryo, naku, pumapalag yung attorney. Yari ka ngayong attorney ka, no? Pag ikaw ay na-disbar, naku, yari ka, ipapadisbar ka ngayon ni attorney Senator Marcoleta. 'Di ba mga babayan? Kasi mga babayan, dito, wait lang, natin, direct to the point tayo pag tayo nagpapanotaryo mga babayan, 'di ba? Pag nagpanotaryo ka, hindi mo naman nakikita yung attorney. Minsan pumipirma naman diyan mga babayan is yung mga sekretaryong mga tanga rin eh. Di ba? Siyempre magbabayad ka 300, 200, depende kung ganong kalaki yung papanotaryo mo, ganun 'yun. Ganun na nangyayari. Kaso mga babayan, itong is yung testigo ay peki daw kasi daw pinapalagan ngayon, hindi totoo na napanotaryo. Naku naman, Diyos ko mga babayan, kung kayo may isip, no, hindi katulad ni Attorney Claire Atakdog, sobrang talino, yung panunumpa nga lang po, no, sa Blue Ribbon, sa harap ng mga naghihiring, yung panunumpa yung pa lang, pasok na po yun, na kahit sabihin mo na peki yung notaryo, di ba? Ito si Kiko ayan, panoorin nyo si Kiko rin nabiting kayo, panoorin nyo, nasa dulo ng video yan. Talagang pinagtutulungan po talaga si Attorney Marcoleta mga babayan, no? Si Senator Marcoleta, no? Grabe, pagtutulungan po talaga nila. Saka ngayon mga babayan, so itong Marines na talagang nagtrabaho dati kay Tambaloslot at kay Saldico, ay ngayon ay tinatanggi na at sinasabi construction daw dati doon. My God. Kita nyo naman kung paanong humanap ka anti-Claire ng psychology. Alam niyo yung psychology, malalaman po nila kaagad mga babayan, kayo mga kumare. Malalaman po nila mga babayan, isang salita mo pa lang kung ikaw ay nagsisinungaling na. Ipa-lie detector nyo yan. Sa tingin pa lang, kahit naman tayo, hindi naman tayo mga psychology. Pag ang isang tao nagsalita, alam mo kung sasabi na totoo, hindi kasi balisayan mga babayan Hindi ba? Wag mo kaming gawing tanga anti-Claire, Atakdog, huking ina. Ang tanong ko lang sa iyo, gago ka ba o tanga-tangahan ka lang? No? Siyempre, alam niyo naman, trabaho lang din to mga babayan. Siyempre, malaki din ang lagay diyan kay Attorney Anti-Claire Atakdog Siyempre, ipagtatanggol niya yung kanyang boss. So pag itong si BBM hindi na po naging presidente pagdating ng panahon, palagay ko wala na rin kukuhang attorney dito kay Atakdog Anti-Claire, no? Sabagay, Anti-Claire. Dapat mag-ipon-ipon ka na rin ng pera mo dahil pagdating ng panahon na wala ka na rin trabaho, magiging vlogger ka na lang. Kahit attorney ka, wala na magtitiwala sa iyo. Palagay namin wala nang magtitiwalang kukuha sa iyo ng attorney na pagtatanggol mo sila. Kasi eng-eng ka di ba? Grabe, no? So dito mga babayan, at sinasabi niya rito na yung itong witness na si Marin ay peke, no? At ay nagdidirect o nakadirect. Baga director daw si Attorney Marcoleta, senador. Di ba? Kita nyo naman ang mga kagaguhan ng mga senador diyan dahil nga po ay nahuhuli na po ni Attorney Senator Marcoleta itong mga testigo, yung mga talagang nagsasalita ay biglang pinalitan. Yun lang po ang nakakalungkot. Siyempre, pinoprotektahan po ng mga kasabwat yung mga kasamahan din nila. Kaya yan, pinalitan, di ba? Doon ako nalungkot. Saka alam ko, doon naman din kayo nalungkot Kita nyo naman, di ba? At ang galing talaga ng strategy ng mga demonyong ito, no? Nung nakapagtrabaho si Senator Marcoleta, napaamin niya na yung mga dapat aminin, biglang pinalitan, no? Lupit. So sa video nito mga babayan, sa may bandang huli, sasabihin din ni Kiko, yung asawa ni Sharon Cuneta, yung pangit na ngayon. Kala dati maganda yan, pangit na. Sasabihin niya dito, kwento ko sa inyo, nasa dulo ng video baka hindi niyo mapanood. Sasabihin ni Kiko dito, ito daw testigo na to na lumantad ay maaring ma-void. Kasi nga po daw, yung notaryo, yung notaryo talaga ang inaano nila ay hindi totoo, ay void po yan. Sabi pa ni
ni Attack Dog Auntie Claire, mga babayan, ang sabi niya, itong witness daw, mga babayan, bakit daw bigla-bigla na lang daw, biglang sumusulpot. Abay, syempre, alam nga naman bigla nung umpisa pa lang ng hearing, lumusot na yan. Syempre, nakapag-isip na yan, no, mga babayan, kaya nga lumantad yan dahil napapanood nga yung hearing, syempre, malaki rin maitutulong itong marine na to, itong marines na to, di ba? Apakatapang niya. Hindi nga humihingi ng protection sa sa witness protection Meron naman daw siyang baril, saka pinoprotektahan naman din siya ng mga kasama niya mga marine. Sir, huwag kang masisilaw sa pera. Palagay ko ay ikaw ay tatabunan ka rin ng pera diyan. Huwag sana magbabago ang iyong pagsasalita, ang iyong paninindigan. So, syempre, palagay ko naman nagmamahal talaga sa bansa itong marine na to. Ay hindi siya masisilaw kung tambakan man siya ng pera ni Tambaloslos o ni Saldico. Hindi ba? Grabe, no? So, dito, talagang bulto-bultong pera, mga babayan. Sa Malacanang pahinahatid. So, imposible hindi alam to ni Bongbong Marcos, mga babayan. Yung kanyang yung kanyang utos na imbestigahan yung mga flood control, sobrang hiya na po kasi sa mga tao na pinapalabas niya na wala siyang alam. Siyempre, wala na nagkasubuan na Ilalabas niya talaga na wala siyang kasalanan, mga babayan. Kaso, may pumuputok na ganitong mga testigo. Kaya mag-iingat ka, sir, no? Sir Marin. Mag-iingat ka. At meron na nga mga pinapagurgur na mga DE. Kita nyo, sa Ilocos siya tayo, no? Diba? May pinapagurgur na. Nagsisimula na po ang mga dilubyo, no? Yung mga pwedeng kumanta. Pinapagurgur na po nila, mga kababayan. Kaya mag-iingat po yung mga testigo. Siyempre, kabado na rin po sila. Kinakabahan na rin po itong mga testigo na sana ay mag-ingat at proteksyonan sila ng mga totoong mga nagmamahal, no, sa taong bayan. At hindi yung mga kunwa-kunwari dyan sa Senado na kunwari nag-iimbestiga pero sila din yan. Sila din yung may gawa niyan Kita mo, di ba, kinanta na yung mga kinanta, hindi man pinapatawag. My God! Hindi ba nakaka-stress na, mga kababayan? My goodness! Kawawa talaga yung mga pera natin doon. Di ba? Kita nyo naman, di ba? Sinabi na nga, bulto-bultong pera, nilalagay ito. Nandun yung pera natin, mga babayan. Putang inang yan. Mga demonyo talaga kayo, mga kawatan kayo. So, ganito, mga babayan. Ipanoorin itong full video kay Boss Reaction TVPH. Ang lupit nito. Matatawa talaga kayo, no, kung gaanong kalupit mang asar itong si Reaction TVPH sa mga demonyong kawatan. Siyempre, baka gusto mo pang ituloy yung video, pero naikwento ko na sa'yo. Pero mas malupit to, siyempre. Ang lupit nitong DDS na to. Siyempre, dito tayo nakikipanood at nireactionan na natin. At kung gusto mo pang panoorin mo, mga kumare, mga sir. Ang lupit nito. At makikita nyo rito kung paano magsalita si Auntie Claire na boba, no, na hindi mo malaman kung attorney ba talaga ito o hindi ko alam kung asan ba yung may papeles ka ba, Auntie Claire? Meron bang papeles na talagang abogado ka ba? O abogago? Di ba? Ganito, mga babayan, don't forget to like naman, mga babayan. At maraming salamat po sa mga subscribe sa channel ni Boy Sardinas at palaging naka-like na mga kumare ko, palaging nagla-like. Maraming salamat po sa inyo. Panoorin nyo hanggang sa dulo, mga babayan, please, then wag nyo i-skip yung ating ads para may pantulong tayo sa mga charity works natin. Okay, play mo na yan, boy. Andaldan mo, let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sabi nila magnanakaw ka daw. Hindi ako magnanakaw. Sabi mo kay Bibi, Auntie Claire, makinig ka. Totoo, sir, hindi ka magnanakaw. Mamatay man ang asawa at mga anak mo. Matigok man kayong lahat. Magkabukol ka man dyan sa puwet, sir. Sasabihin ko sa iyo, Auntie Claire, hindi nasasago yan. Sir, adik ka ba, sir? Tanongin mo si Bongbong Marcos, Claire. Sir, adik ka ba? Nagkokokain ka raw? Hindi, sino nang sabi? Mga tao, si Duterte. Hindi, magpa-air follicle test ka nga, sir, para alam ko na ang boss ko hindi drug addict. Iba mga kareaksyon. Ikaw, Claire, alam mo yan. alam mo na Okay, Claire, pakinggan namin yung sinasabi mo. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na. Diba? Sarili niyang statement, di niya matandaan. Paano niya matatandaan? Kinakabahan niya yung isang papel na wala. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction.
Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mandagin po ninyo, yun daw affidavit ni Gutesa, si Orly Regala Gutesa, yun daw notarize ay ano daw, fake affidavit daw, fake yung not notarized. Hindi pa notarized ito. Ano ba yun? Problema ba yun? Diba, halimbawa, pinanotarize ko dito, sa Notary Public na to, mga ka-reaction. Diba sa mga Notary Public, minsan ginaganyan lang yan. Tapos hindi mo naman alam kung talagang yung lawyer ang pumirma o hindi. Diba? Minsan nga wala yung lawyer dyan eh. Yung ano lang eh, yung OIC lang eh, oh. May authority na oh. Sige, oh, diba? Ngayon, alangan naman magpapagawa. Grabe naman kayo. Wala na ba talaga kayong makitang depensa? At alam po ba ninyo kung anong depensa ni Tambaluslos? Ito po yung nakakatawa. Yung depensa ni Tambaluslos ang malupit dito, mga ka-reaksyon. Ito po yung depensa ni Tambaluslos, ha? Talagang malupit. O, yan. Ang sabi ni Tambaluslos, construction worker lang nandoon. Romualdez denies kickback delivery claims. Says McKinley has been under renovation since 2024. Ano ngayon kung under renovation? Ilalagay lang naman yung pera, iiwanan doon, tapos pipikapin. Kailangan ba na yung bahay, kapag nagatid ka ng pera, kailangan nakatapos na yan, finish na yan? Gagawa ka ng krimen, kailangan, hindi natin pwedeng i-deliver doon yung pera. Kasi yung hindi pa tapos yung bahay. Napakababaw po ng pangatwiran ni Tambaluslos, sabi niya, construction worker lang nandun. Romualdez denies kickback delivery claim, says McKinley has been under renovation since 2024. So what? So what kung under renovation? Problema ba yung under renovation? Halimbawa, pinapagawa yung bahay. Brad, pag i-deliver nga yung damit ko doon sa bahay, nandun ako. O pipikapin, alangan naman, hindi mo pwedeng i-deliver doon kasi pinapagawa yung bahay. Okay. Diniliver doon sa dahil pinapagawa yung bahay. Diniliver doon sa may, sa Malacanang. Aguada ba yun o Aguado? Aguada, Malacanang. O, di ba sabi niya, nagiinuman. Hindi, walang tao dyan. Pinapagawa ko yung bahay. Dali nyo na lang sa Malacanang yung pera. Di ba mga ka-reaksyon? Ang babaw po. Teka lang. May nakalimutan ako. Siyempre, wag natin kalimutan ito. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? You're right. Pasensya na po, ha? Hindi ko kaagad na i-play yung ating introduction. Namo. Introduction. Oh, Erwin Tulfo. Namo. Erwin Tulfo, pakinggan mo to. Namo. O hindi naman mura yan. Tanong mo kay Abante kung ano yan. Mga ka-reaction, napakababaw po ng dahilan ni Tambaluslos. Ano sabi ni Tambaluslos? Construction worker lang nandoon. Romualdez denies kickback delivery claim, says McKinley has been under renovation since 2024. Oh. Di ba? Anong problema kung nire-renovate yung bahay mo? Iiwan lang naman yung pera doon. Yung mga 3 van na pera. Siyempre mga van yun. Maraming sasakyan yung 46 eh. 46 maleta yun, di ba? 46 maleta siguro mga isang close van. Yun. Kung pinoproblema nila, kung ilang sasakyan ang may sasakay yung 46 na maleta, magdala ka ng truck. Di ba? Sasabihin nila, hindi mo magtataka yung security. Walang yan yung security, lumuluhod nga kay Romualdez eh. Kahit ipasok mo nga yung dyan, kahit ipasok mo pa yung mga buhaya dyan sa pork bar, ano ba yung pangalan ng lugar? Forbes. Utangin ng Forbes Park na hindi ko ma-pronounce. Pangmayaman lang kasi eh. Alam ko lang kasi yung anong pangalan ng lugar natin doon, yung sa may gagalangin. Gagalangin lang, alam ko gagalangin eh. Oo, di ba? Kaya dito mga ka-reaction, tignan mo, ang babaw. Ang babaw mo, Brad. Ayusin mong magsinungaling. Diba, hindi ka na yung pagnanakaw, magaling. Ang ginagamit po nila sa pagnanakaw nila, mga Marines. Yung mga kasama ni Sir Orly
Ano pangalan nung Marines? Orly Regala Gutesa, yung mga kasama ni Sir Orly Regala Gutesa na naghahatid ng pera, lumabas na po kayo para maayos ng bansa natin. Parang awa nyo na sa bansa natin. Ituturing po namin kayong mga bayani sa aming mga buhay. Lumabas na po kayo. Magpatotoo na po kayo. Mag-witness na po kayo. Lahat po ng kasama ni Sir Orly Regala Ortesa, nananawagan po ang taong bayan, Marines ka man, Air Force ka man, Navy ka man, Coast Guard ka man, PNP ka man, lumabas na po kayo. NPA ka man. Di ba mga kareaksyon, binababoy po nila ang ating sandataang lakas. Ang tingin po nila sa mga Marines, ang tingin po nila sa ating mga kasundaluhan, mga animal na yan, ang tingin po nila, mga napakaliit ng tingin. Mga basurero. Pantagin mo, isa kang Marines, tapos ang trabaho mo basura. Tapos yung basura, yung pala yung kaban ng bayan na dapat pampagawa ng mga flood control, pampagawa ng mga eskwelahan, ng daan, ng kung ano-ano pang mga proyekto ng ating gobyerno, ang mga animal, binubulsa lahat. Kinukurakot lahat. Sa 1 billion daw po mga kareaksyon na natitira lang 350 million. Yung 650 million ay napupunta po sa mga proponent. Mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ang pinakamalupit dito mga kareaksyon. Ito po yung pinakamalupit. Ang dahilan po ni Tambaluslos kung bakit imposibleng ipadala doon ang pera ay dahil under construction daw po ang kanyang bahay since 2024. Wala ka na bang medyo mabigat-bigat na dahilan? O yung bang bahay ni Saldico, under construction din? Yung bahay mo doon sa bahay dati ni Michael Yang, under construction din? Kaya pala nung bandang uli, dinadala na sa bahay ni Michael Yang. Tsaka doon sa Aguada, Malacanang, di ba? Dinala na sa Malacanang, Hindi na magkasya doon sa Aguada Hindi na magkasya doon sa Forbes Park Hindi na magkasya doon sa Valle Verde Dalhin nyo sa Malacanang, maraming pwesto doon. Kaya mga kareaksyon, dito napaghahalata na po. Ngayon naghahanap sila ng butas. Ang butas po nila dito kay Orly Regala Gorteza. Tatawagan ko yung lawyer. Limbawa ako si Tamba, tatawagan ko putang ina. Ikaw ba si Attorney Poporojin? Ikaw ba? Ikaw ba yung nag-notary doon kay Orly Regala Ortesa? Ninotarize mo yon? Siyempre takot na takot yung law office dahil alam nila si Tambaluslos yun. Putang ina, mahirap ka bangga tong si Tambaluslos. Ang kaya lang bumangga kay Tambaluslos si Kiko Barsaga. O anong gagawin natin? Sabihin mo yung sinumpang salaysay niya ay pinorge nila yung pirma mo, sir. Kahit sabihin namin na hindi ako yun, kahit sabihin namin na hindi ako lawyer, madali lang naman yun, sir Ang gagawin lang naman nila, kukuha sila ng bagong lawyer, sir Tapos ipapanotaryo nila dun sa bagong lawyer Di ba, sir? Basta sabihin mo yon for PR na lang para malaman ng taong bayan na nagsisinungaling yan. Diyan sa papel na sinumpa niya. Sir, mababaw naman na dahilan yun, sir Kahit na, sir, kasi kahit napiki pa yung nakanotaryo dun, sir, nanumpa siya dun sa Senado, nanumpa pa rin siya dun, sir. Mas matindi, sir, yung pinanumpaan niya dun, sir, kahit wala siyang sinumpang salaysay, sir. Yung nanumpa lang siya dun sa Blue Ribbon, sir, mas malupit yun, sir. Kasi nanumpa na siya dun sa Blue Ribbon, kahit na, sir, kahit na, pa yan, fake pa yung notaryo diyan, sir. Madali lang yan. Basta sabihin mo, fake yung notaryo. Pang-PR lang para malaman ng taong bayan, kunwari, fake yung notaryo. Sige, sir, salamat, sir. Sige, bye, sir. Magkano? 2 billion, okay. Thank you, sir. Di ba mga kareaksyon, simple lang naman yan Nanumpa na siya doon sa Blue Ribbon Committee. Yung notaryo, totoo man yan o hindi, pero sa tingin ko, totoo yan Bakit? Si Raulo ka ba? Gagastos ka pa, magpapagawa ka pa nung pantatak? Mahirap pagawa yung pantatak na yan Pupunta ka pa na rekto, papagawa ka ng pantatak. Tapos pipirma-pirmahan mo pa yan. Di ba?
Imposible yan na pinorts yan. E baka sasabihin ng law office forgery yan, hindi sa amin yan. Saan? Diba mga kareaksyon? Saan mo, alam ka naman, magte-testify ka tapos gagawa ka pa ng ibang kaso? Kakasuhan ka, gagawa mo pa ng kaso yung sarili mo, forgery? Mga kareaksyon, maliwanag po ng mga kalaban ay wala na po silang, hindi na po nila kayang pasinungalingan na ninanakaw po nila ang kaban ng bayan. Hindi na po nila kayang pasinungalingan mga kareaksyon. Ayan po, malinaw na malinaw, sasabihin ng Espera Law Office na fake yan. Okay, fake na. Kung fake, walang problema. Kung bago lawyer, ipanotaryo nyo ulit yan. Testify ka ulit doon sa Blue Ribbon Committee. Hindi tapos. Diba? Wala nga naman. Hindi, sinungaling kayo. Hindi, naghahanap na lang po sila ng mga mabababaw na technicality na pwede nilang ibato kay Orly Regala Gutesa na para masabi sa taong bayan na si Orly Regala Gutesa ay hindi tama at hindi mapagkakatiwalaan. Katarantaduan yan. Nanupasa sa Blue Ribbon Committee. Mas malupit pa yun kaysa dyan kay Esper Law Office na yan. Nanumpa nga lahat na sasabihin nyo totoo eh. Di ba? Hindi naman yung sinabi, yung ano ba, yung sinumpahan sa laysay mo ba, yung notorya, tama? Hindi naman nila tinanong yun eh. Yung bang hindi ba peke yung pagkakanotaryo niyan? Wala naman sila tinanong na gano'n eh. Ang tinanong lang nila kung nakanotaryo. Hindi naman tinanong peke ba yan o hindi. Wala naman tanong na gano'n. Di ba? Ang tanong lang nila, nakanotaryo. Alam nga naman pepekihin yan? Gago ba yung si Orly Regala Ortesa? Ang mahirap nga niyan mga kareaksyon, ang nagnotaryo niyan yung sekretary lang. Kasalanan ba ni Orly yun? Hindi. Tanungin natin si Auntie Claire, siyempre, sino pa bang pinaka magtatanggol, di ba? Sinong magtatanggol? Di ba? Walang katot... Si Auntie Claire na siya. Asa si Auntie Claire? Nawawala. Wala siya. Diba? At kayang direktor. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, diba? Stick to the script. Hindi stick to the script yan. Gigil na gigil si Gutesa dahil marami pa siya sinasabi. Gusto sabihin na hindi nakasulat doon. Stick to the script ka dyan. Ang hirap gawin yan, Claire. Kinakampihan mo pa yata yung mga magnanakaw kaysa sa Marines. Diba, ang hirap mo mga kareaksyon pag ikaw ay lulong, pag ikaw ay binusog sa pera, kahit mga alam mo na ninanakawan na yung bayan natin at ang mga amo mo ang mga magnanakaw, okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo yon? Dahil na alam mo nang umagat gabi tanghali, bahado sa Bulacan kung saan saan parte ng mundo, pinagtatanggol mo pa rin si Tambaluslos at si Bongbong Marcos, Claire? Claire, wala ka na bang konsensya? Wala kang kaluluwa? Baka kung ano masabi mo. Sabi ng direktor. Diba? Sabi ni, ni Senator Marcoleta. Bago ibaba ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo. Kabisado. Paano hindi kabisado? Binabasa ni Marcoleta, gaga ka ba? Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Sabi nga nung isang African, ang korupsyon ay hindi masama. Nagiging masama lang ang korupsyon kapag hindi ka kasama doon sa mga nagko-korap. Pero pag kasama ka ng mga korap, hindi masama yung korupsyon. Kabisado. Bakit? Makaklina to lang nga. Siya yung... Lawyer ka. Auntie Claire, lawyer ka. Alam mo na nagsasabing totoo yung tao. Gumawa ng affidavit, right? Mga kaklina. Siya yung gumawa ng sarili niyang affidavit. So, hindi ba dapat nasa kanya yung original? Hindi ba? Bakit parang wala sa kanya yung original? Parang photocopy yata yung nasa kanya. Bakit kabisado ni Senator Marcoleta yung sasabihin niya? Paano? Nung nagkita sila, binigyan siya ng kopya. Baka pag alis siya sa bahay, hindi kompleto yung papel na dala niya. Problema mo ba yun? Ang importante doon, Auntie Claire, lahat na sinasabi ng tao na yan, totoo. Tinitignan ninyo yung mga ganyan, ganon, ganire, ganyan. Diba? Diba? Ayoko sabihin siya yung gumawa. Kaya lang bakit mas kabisado niya pa kaysa sasabihin itong si
Gutesa. Yung si Marcoleta lang gumawa, masaya ka na. Si Marcoleta lang gumawa doon sa papel. Masaya ka na. Oo, masaya ka na. Oy, Claire, wala ka pa doon sa kalingkingan ni Marcoleta bilang abugaga ha? Wala ka pa doon sa kalingkingan niya. Huwag kang magyayabang-yabangan na ikaw ay isang legal luminary dyan. Isa kang vlogger na lightweight pagdating sa pagiging lawyer. Ginagamit ka lang ni Marcos dahil sa palingkera mong bunganga. Oh, tignan nyo. Huwag kang magmadali. Oh, di ba? Talagang take your time. Attorney Claire, yung lawyer po na nagkalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Yan nga rin sabi ni Maylene. Sabi niya, Maria Manale. sabi ni Claire, sabi ko na nga ba peke yun eh. O sabi na natin yung naloko siya nung nag-notary. Pumunta siya sa notary public. Naloko siya doon, napeke. Napeke siya. Eh yung laman ng papel, peke. Eh yung nagsumpa na siya, peke pa rin yun. Kahit anong gawin ninyo, mga mabababaw ang inyong mga dahilan. Kahit anong gawin ninyo, wala na. Tapos na. Tapos na mga kareaksyon ang usapan dito. Di ba? Alright, go. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Patay. Alam nga naman, Brad, pipigin na lang natin yung notary ha. Pigin na lang natin yan ha, pigin natin. Oo, gagawa ako ng sinumpang salaysay, pero pipigin natin yung notaryo ng attorney. Grabe ano. Basta ganyan ang gawin natin. Wala nang lusot. Basta pipigin natin yun. Gago ba yun? Gago ba yan si Gutesa? Maiisip pa niyang pigiin yung lawyer. Magkano ba magpanotaryo? 1,500? 2,000? Sa halagang 2,000 pesos, 5,000, 10,000 na. Sa halagang 10,000, mamimiki ka ng lawyer? Gusto mong makulong? Di ba mga karyasa? Tinatanggi ng lawyer. Hindi ako nang notaryo niya. Tinawagan siya dito ba? Oy, Espera, ikaw, ba't binirma mo yung, hindi, halo ko na lagi, deny ko na lang. Hindi na po nila alam kung anong gagawin nila. Tumitingin sila, technicality. Alam na ng taong bayan na inahatid yung pera doon sa, ano ba pangalan nun? Gagalangin? Forbes Park. Inahatid doon sa Forbes Park. Diba? Ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapamakan para sa kanila pagkos. Ang gusto ko lang, mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December, Naging ano ka talaga ngayon? Naging nationalistic ka? Patriotic ka? Ngayon, iimbestigahan po nila yan. Iba-background check nila yan. Iba-background check nila ngayon yan. Ang mahirap dyan, may lumabas pa, no? Ba't ngayon lang? Yeah? Ba't ngayon lang? At talagang meron pa talagang script yung paano ka i-intro, kung paano ka nakilala. Out of the blue? Diba? Bigla ka sumulpot. Alam nga naman, dahan-dahan susulpot dyan. Sige lang ha. Dahan-dahan ako lilitaw ha. Kamay muna, kamay. Tapos isang kamay. Tapos aangat ako yung noo ko, aangat ko. Dahan-dahan lang para hindi ako biglang susulpot. Ito na ako. Ako na si Orly Ortega Regata. Ako na, palabas na po ako. Dahan-dahan ako ha, para hindi ako kagad susulpot. Ako po yung magpapatotoo laban kay Saldi ko tsaka kay Romualdez. Sinahatid ko po yung pera. Hop, dahan-dahan lang. O, dahan-dahan po ako lalabas ha. O, para hindi po kayo magulat. O, nandito na po ako. Dahan-dahan lang, gano'n. Gusto mo gano'n, Claire? Paano? Sabihin mo nga sa amin paano siya dapat lumabas, Claire.
Wala na, Claire. Yumayanig na, nagigiba na yung amo mo. Palubog ng palubog si Bobong Marcos. Pabagsak na. Huwag ka magalala, Claire. Kakausapin ko yung bagong presidente. Bibigyan kanya ng panibagong trabaho. Claire, yung boss mo, wala na. Sangkot din pala sa Malacanang nagdadala ng pera. Anong gagawin mo, Claire? Nauubusan ka na yata ng mga magagandang kasinungalingan. Ang kawawang krilili. Akala kasi nila, kapag nakasakay sila sa kalabaw, mga kalabaw na magnanakaw, akala nila kalabaw na rin sila. Diba? 5, 2004, nakahire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, diba? Pwede ba? Pwede naman yun. Sandali lang po, kakausapin ko lang yung sekretary ko dito. May tatanong lang ako kung ano ba yung magandang gamot sa mga taong inborn. Yung inborn yung kanilang kasinungalingan. Ito ang reaction na may sagot na yung sekretary ko. Ang gamot daw sa mga ganyan, isa lang, bangungot. Stick to the script. Baka kung ano masabi mo. Sabi ng director. Diba? Tama na, Claire. Nakakairita yung boss ko. Tama na. Huwag na ikaw. Iba na lang. Sino ba pwede magsalita dito? Ito na. Magandang umaga po sa inyo, Senator Kiko Pangilinan, and thank you po sa inyong panahon. Si Kiko. Pakinggan mo natin si Kiko. Ito po si Kiko, ano po to? Lightweight attorney. Hindi po siya pwedeng itapat kay Topacio tsaka kay Marcoleta. Si Kiko hindi man lang yata nakahapak doon sa tinatawag nating courtroom. O pakinggan po natin si Kiko, ha. Si Mrs. Sharon Cuneta ay Mr. Sharon Cuneta. Oh, Mr. Sharon Cuneta, magsalita ka na. Kung hindi lang kay Sharon, loko. Magkakalit konsihal ng Tondo, hindi ka mananalo. Despite po ito hong ating sitwasyon ngayon sa kakapusan po ng oras. Good morning, sir. Yes, good morning, Ted, at sa mga nakikinig sa True FM. Magandang umaga. Opo, Senator, alam niyo na po yung development. Meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nitong si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, no? Forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Falsification na ba yun? Paano magiging falsification yung notaryo? Palitan ng lawyer, pa-notary sa iba. Wala nang lalakas pa doon sa pinanumpaan mo doon sa Blue Ribbon. Tingnan mo, kasi pro Marcos to eh. Paano ka nanalo, oy? Kiko Masin, paano ka nanalo? Paano ka nanalo? Sagutin mo, paano ka nanalo ngayon? 2025, paano ka nanalo? Tanungin ko si Garcia. Hello, Commissioner Garcia. May tanong lang ako. Paano nanalo si Kiko Masin? Tanungin ko si Liza Araneta. Hello, Liza Araneta. Walang yan naman, tagal na tayo hindi nag-uusap, Paano nanalo si Kiko Masin? Secret? Ganon? Kamag-anak mo si Sharon Cuneta. Ganon? Okay. Si Rojas. Kamag-anak mo si Rojas, Araneta.
Okay. Galing no? Wala po akong kausap doon. Joke lang yun. O di ba? Paano nanalo si Kiko Pangilinan? Tanungin mo si George Garcia. Pag ayaw sumagot ni George Garcia, tanungin mo si Lisa Araneta. Malalaman mo kung paano nanalo yan. Binoto siya ng mga tao, syempre. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit, at siya po'y nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado? Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya, no? That's why we have to get that on record. Kasi pag na-establish nga na hindi siya yun, during the hearing under oath, di maliwanag. Opo. Nag-freeze. Maliwanag na. Opo. Naputol ho kayo, Senator, na nag-freeze po. Maliwanag ka rin yun, sir, na ano? Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. O hindi valid, paano yung statement niya? Hindi rin valid, hindi paper yun. Hindi yung statement niya, hindi paper yun. Okay, yung paper. Scrap of paper yun. Yung record dun sa strikeout yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification. So, kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay, kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa, at kailangan din niyang magpaliwanag. Okay. Nagpatawag ba ng ngayon emergency meeting man lamang ang komite para pag-usapan ito? Kasi sir, alam niyo ho, malaki sa pananaw po ng iba na yung implikasyon nito sa kredibilidad ng ginagawa pong investigasyon ng Senado as an institution. Yeah, definitely. Kung merong pagsisinungaling at hindi ito inaksyonan ng ating ng komite, malaking impact nito sa imahen at sa institusyon bilang Senado at yung tiwala, hindi ba? At yung respeto sa atin bilang isang komite. Okay, sabihin na natin, Masin, sabihin na natin na forge yung papel. Yung laman ng papel. Kung totoo na yung si Marco Romualdez ang kumukuha ng pera ng taong bayan, ganun na lang. Dahil itinanggi ng lawyer na hindi niya ninotarize yun. At napeke, na biktima itong si Ortesa sa peking notary public na abogado. Ibig mo ba sabihin, yung laman niya mapapawalang bisa kahit alam na ng taong bayan na totoo yung sinasabi ni Ortesa? Ganun ba ibig mo sabihin? Okay, tama na. Alam ko, pro magnanakaw. Ay, hindi, pag itanggal po yung pro magnanakaw in the record, in aid of the legislation, hindi raw pro magnanakaw si Kiko. Mga kareaksyon, ako po, hindi na po nila alam kung anong gagawin nila. At naglabas daw po, ito po, meron po tayong breaking news. Ito pong breaking news natin, napakaganda po nito mga kareaksyon. Naglabas na daw po ng yung DOJ kung sino po yung mga sasampahan nila ng kaso. Ito po mga kareaksyon. At parang yata mga kareaksyon, ito po. Parang yata mga kareaksyon, wala dito si Tambaluslos. Ayan. One News. Ayan po. Breaking, the Department of Justice has confirmed that the National Bureau of Investigation, NBI, recommended the prosecution of 21 individuals. Ayan po, 21 individuals. Hinahanap-hanap ko po dyan si Martin Tambaluslos Romualdez. Wala po siya dyan. Ayan, bakit wala siya dyan? Di ba nabanggit siya kasama ni Saldico? Ilang beses nabanggit si Martin Romualdez? Di ba? Bakit? Bakit hindi nyo imbestigahan si Martin Romualdez, NBI? Dahil natatakot kayo kay Martin Romualdez? Dahil marami siyang nanakaw na pera? Natatakot kayo sa dami ng pera niyang inakaw?
Tanong lang. Dahil makapangyarihan si Martin Romualdez ngayon, dahil marami na siyang perang ninakaw, ganoon. Yan mga reaction, ang galing po. Lumakas si Tambaluslos, naging makapangyarihan, naging super yaman dahil ninakaw niya ang pera ng taong bayan. Ngayon, natatakot ang taong bayan sa kanya kasi nasa kanya ang perang ninakaw niya. Ganun ba yun? Yung mga Marines, Navy, Coast Guard, PNP, sama na natin mga NPA. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay bayan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.